Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Babana ho natin ang music, kaya hindi ho tayo nakapasok kahapon kasi ay may mga bagay na kung minsan gugustuhin mo man, bibigyan mo ng prioridad. Kaya importante sa buhay ho natin, may mga priorities ho tayo. Iba ho yung obligasyon, iba ho yung mga responsibilidad. Anong pagkakaiba ho ng iba ho yung pananagutan? Yung obligasyon, wag ho kayo magkakalimot dyan. Yung pananagutan, maging responsable ho. Pag sinabi maging responsable, kasi mananagot kayo doon sa itaas. Ibig sabihin, yung mga responsable naman, lagi may pananagutan. May mga taong responsable, pero ayaw ho nila managot sa mga bagay ho na kung saan yung pananagutan na importante. Kasi ho, if you're not accountable to somebody, then who are you accountable to? Siyempre, ang kumbaga pag-usapan ho natin, ang poong may kapal, doon ho tayo managot. Oy, kumusta ho ay mga suki ho natin? By the way, today, Friday, public service ho namin. And kaya ho, talagang humaharap po tayo. Live stream din ho ang ating public service ho sa aming tanggapan ho sa Bitag Media Unlimited Incorporated. Kaya ang ginagawa ho natin, nila-live stream ho natin. Iniisip ho namin baka i-live stream na rin ho natin. Isa-isa hong pumapasok kasi inaayos lang ho namin yung aming studio. Meron ho kaming studio roon for live streaming for public service. Ngayon, People's Day ho namin tuwing Wednesday and Friday. O yung mga suki ho natin sa ibayong dagat, Ganon din sa mga malalayong probinsya. Look, gusto ho namin makaabot yung mga pang-aabuso, panlalamang, ho'y kapabayaan, mga anomalya na andyan sa inyong mga probinsya. Lalo-lalo na kapag yan ay mga tanggapan ng pamahalaan lokal o nasyonal na kung saan hindi ho kayo pinapansin, nakakalimot. Alam mo ho kasi, sabi ng administrasyong ito, ay huwag niyong pahirapan yung tao. Pag may pina-follow up, kinakailangan at 3 araw lang mahaba na yan. Kung minsan may mga problema ho tayo sa mga tanggapan ho ng lokal na pamahalaan, na antitigas ho ng mga ulo. Ngayon ho kayo, lumapit sa amin para makita namin kung sino yung mga siraulo at yung kung sino dyan ang mga ayaw ho magsipagtrabaho. Pakikilusin ho natin sila, kilos pronto, pero paabot nyo lang ho sa amin. Ngayon, yung mga bagay na kuminsan di natin nalalaman sa mga probinsya, Kasi ako, let me talk, kasi baka bago tayo mag-national issue, isa-isahin muna natin sa mga munisipyo, probinsya. O yung mga nagpapaaral ho ng mga elementarya, ganyan ho sa mga sa DepEd, kasi kuminsan kapag nalingat lang ho kayo, kung nakikinig ho kayo mga magulang, yung mga koleksyon na ginagawa ng mga sinasabing PTA, 1 to grade 4, mag-iingat kayo. Bawal ho yung contribution na yan. Hindi ho pwede kung minsan sasabihin voluntaryo pagkatapos sa pilitan. Kapag hindi mo binigyan, hindi ka nagbigay, mantakin mo, public school ka tapos mangungulek ka ng 700 pesos sa Samar, sa Allen Samar, or baka naman may mga probinsya dyan na ganyan din na parang akala ninyo malayo kayo sa Maynila, wala kayong kumbaga hindi makakaabot sa amin. Abay, teka muna. Eto, hinihikayat natin. Sino mga hinihikayat natin? Hinihikayat natin yun hong mga nakikinig at nanonood ho sa atin sa mga probinsya na meron na ho kayong pagsumbungan, ipakilos pronto. Yan ho, kasama ho natin si Tul Erwin Tulfo, ganon din ho si Ben Tulfo, si Alex Santos, para kayo ho'y pagsilbihan, mapaabot ho sa amin, hahambalusin namin yung mga tutulog-tulog sa pansitan. Yung mga abusado dyan, yung mga illegal na koleksyon sa mga eskwelahan ng pampubliko. Yung ibang mga estudyante riyan naghihirap, nagbabaon lang ng mga saging kamote dyan. Pagkatapos hihingin nyo ng 500, kayo mga advisor, mga principal, makinig nga kayo. Pag nakaabot sa amin yan, diretso agad sa DepEd kasi ang programa ho namin, dikit ho sa mga ahensya ng pamahalaan.
madali ho kami magpakilos, kaya nga malakidlat ho, kilos pronto. Ganun lang ho ang sinasabi ho namin. Dito ho sa programang ito sa Bitag Live, pinag-uusapan ho natin ng mga national issue. Kaya lang bago tayo dumako riyan, may mga bagay na kuminsan, eto sasabihin ko sa inyo. Nasubukan niyo na ho bang gumising ng maaga? Magmamadali ka para gusto mong mauna. Dahil alam mo, pag umabot ng alas 9, alas 8, mahaba na ang pila sa mga munisipyo at mga sinasabing tanggapan ng nasyonal na pamahalaan doon sa mga sinasabing gobyernong tanggapan or post office. Pagdating mo rin, mahaba na ang pila. Ang haba ng pila, ala pa rin nag-aasikaso dahil yung isa dyan, Sus Mariosep, eto, alam ginagawa, nagpapa-beautiful. Relate ho ba kayo? Minimake pa ng kanyang sarili sa harap mismo ng mga tao nag-aantay sa labas na kumbaga frontliner sila. Yung isa dyan, meryo palakad-lakad, may hawak ng kape. Pag sinabi, boss, kami rito, magantay lang kayo dyan. Pag ganyan ho, ang mga ganyang kabalasubas na ho ang serbisyo ng lokal na pamahalaan ninyo, ala kaming pakialam. Kahit na pasabihin nila, uy, Duterte kami. Duterte kayo? Dapat sumunod kayo, mga putok sa buho kayo. Pag nakaabot sa amin yan, hahambalusin namin kayo. Walang Duterte kasi ang sinasabi ni President Digong, serbihan ang taong bayan. Talagang totoong paninilbihan. Hindi nyo binibilad sa araw pinapipila ninyo. Kaya gumising ng maaga yan para makauwi agad. Ang problema, para mga suso, parang akala mo may mga luslos na akala mo inopera na hindi mo maintindihan. Ewan, ang mga mukha nakasimangot. Joseph, mayos nga kayo. Pag kayo humarap sa taong bayan, lalo-lalo na kayo mga sa pamahalaan, naninilbihan sa tao, humarap kayo ng smiling face naman. Subukan nyo naman kuminsan tumingin sa salamin na lagi kayong smile. Siyempre naman, bakit subukan mo, smile. Bakit walang wag yung smile na parang nakakaloko na parang tawa ni Satanas. Smile ba yun? Halakhak yun. Sige, sample lang. Pag ganun na ang tawa ninyo, nakakabuisit na yan. Parang iniinsulto yung mga taong nakapila sa ganyang klaseng tawa. Hindi po pwede yan. Kaya ho, merong Bitag Live. Kami ho'y nagbibigay ho ng warning sa lahat. Lalo-lalo na ho doon sa mga naninilbihan sa taong bayan, kayong mga nasa munisipyo, Kapitolyo, City Hall, nilalapitan kayo ng taong bayan. Nang sa gayon, kayo yung sinasabing refleksyon kung anong uri meron ang pamumuno o estilo ng pamumuno at pangangasiwa ng sinasabing lokal na pamahalaan. Kasi kung ano yung paninilbihan ninyo, nakikita yan, either pabaya kayo, organisado kayo, ala kayong pakialam. Sus Mariosep, baka mabalik ulit tayo sa mga panahon ng dilawan. Sus Mariosep yan. Diretso na ho tayo mga boss. Okay. Eto, pag-uusapan ho natin ngayon mga boss. Listen, sabi ho ng mga car makers, sila ho'y tutulong na makipagtulungan sa gobyerno para ito naman ay ma-address daw ho yung traffic problems. Okay, sabi ho ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines or CAMPI. Sabi ho ng presidente nila si Romel Gutierrez, we are more than willing to help the government. We are open to working with the government on how effective proposed measures will be addressing traffic problems. So, Mariosep, talaga. Dito ho, din sinasabi nila sa interview ho ng sidelines ho dito sa the first ASEAN Electric Vehicle and Hybrid Summit sa Pasay ho to. Kasi ho, ang gobyerno ho, ay maglalaan daw ho ng 8.4 trillion pesos to finance the country's infrastructure needs, mostly public works and highways, over the next 6 years. Sa loob ho ng 6 na taon, sa sinasabi ho ng the golden years of infrastructure. Makinig nga kayo, anong tawag? Kampi? Siguro maganda bago kayo magsasalita, isipin nyo muna kung anong papel ninyo. Kung tutulong kayo, ano tutulong ninyo? Hindi ba kayo gumagawa ng mga sasakyan? Kayo nagbebenta ng sasakyan? Eto lang ang hamon ko sa inyo. Makinig kayo.
Pag kayo nagbenta ng mga masasakyan, siguraduhin ninyo pag nagbenta kayo, yung binebentahan ninyo, show cost na meron silang paradahan. Kung wala, wag niyong pagbentahan. Yan ang unang tulong ninyo. Kasi hindi naman pwedeng sabihin, babawasan namin ang benta namin para bawas ang traffic. Hindi po pwedeng mangyari yun. Hindi realidad, hindi ba? Ang realidad ay ganare. Okay? Ganito. Makikipagtulungan kami sa gobyerno para mabawasan ang traffic dahil na ito parating na yung sinasabing the golden years of infrastructure, build, build, and build sa pamamagitan na maging responsable, hindi yung basta-bastang benta ng sasakyan sa mga taong wala namang paradahan kaya ang ginagamit na paradahan ang kanilang public parking ay mga lansangan na ginawa ng gobyerno para daanan ng mga sasakyan. Sos Mariosep, alam niyo ba? Kaya kung kayo magsasalita kayo sa mga manufacturers, hindi naman kayo pwedeng sabihin ninyo babawasan namin pagbebenta. Naturalmente, malulugi yung negosyo ninyo. Maraming mawawalan ng trabaho. Gano'n rin na lang. Dapat kayo, ang mga nagbebenta ng sasakyan, siguraduhin. At yung mga mambabatas dyan, makipagtulungan kayo. Sabihin nyo dyan sa mga mambabatas sa Kongreso na walang alam kundi na puro angas na lang eh. Nakikinig ba kayo sa Kongreso? Alvarez, Pariñas, et al. Tapos sino pa to? Si Umali. Kayong mga gang dyan sa Kongreso, siguraduhin niyo magpasa kayo ng mga batas na nauukol doon sa sinasabi nating hindi naman regulation, conditions. Iba yung regulations at talagang patutupad mo yung condition. Condition. Bakit ka bumibili ng sasakyan 2, 3, 4 pagkatapos wala ka namang paradahan, paparada mo sakaling putok sa buho kayo? Sige nga. Ngayon, syempre kayo mga car manufacturers, bago muna magbili ng sasakyan, i-credit ratings nyo muna yan, titingnan, ka-qualify nyo muna kung sila ay qualified, walang problema kung pera. Ang pag-uusapan ang tanong, may pera nga yan, pero sila ang dahilan ng pagdadagdag ng traffic, pagsisikip ng traffic. Tama ba? Ngayon ang gagawin ninyo, mga boss, ganare. Boss, bebentahan namin kayo ng sasakyan. Pero sa kondisyon na meron ba kayong paradahan? Pag sinabing wala, boss, hindi namin mapapatupad yan kasi inilabas sa Kongreso na ang sino mang walang paradahan, abay, dodoblehin ay merong additional na babayaran. Nakita niyo ba? Medyo mas mahal doon sa mga may paradahan. Hindi naman kayo pinarurusahan bagkos mag-isip-isip muna kasi pag itong pagbebenta natin, sumisikip ang trapiko sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, maging sa mga probinsya. Dahil, ganito lang eh, where there is no movement, there is no commerce. Kapag hindi umuusad ang trapiko, abay, nakukompromiso ang negosyo. Kaya makukompromiso ang negosyo kasi maraming sasakyan, wala namang paradahan, kaya wala na. Parang eto na, parking lot na yung sinasabing mga lansangan ng Metro Manila. Sa umaga pa lang, mabubuisit ka na sa Metro Manila mga boss. Hindi ako nagsisermon dito. Understand this. Kayo mga lokal na pamahalaan, kayo, kinakailangan, nakikipagtulungan kayo sa MMDA. Kasi dito sa MMDA, sila yung, kumbaga, iisa lang ang inyo mga lengguwahe pagdating sa traffic. Ang problema, nagpapataasan kayo ng pilantik ng ihi kayo mga alkalde ng Metro Manila. Binabaliwala ninyo ang MMDA. Kasi, sa bawat syudad, makikita mo yung mga inner roads bago ka makalabas sa sinasabing major thoroughfares, abay, katakot-takot na mga sasakyan nakaparada sa labas. Halos hindi ka na makalabas kasi ginawang private parking na yung mga lansangan. So bago ka makalabas sa sinasabing main thoroughfare sa EDSA, abay, ipit ka na sa loob pa lang ng mga inner roads. So, gising ba yung mga mayor natin? Nakikinig ba kayo? Lahat na Metro Mayors, are you listening? Kasi kung hindi nyo pinakikinggan yung mga sinasabi natin dito, alang silbi, etong mga sinasabing traffic na to, lalala pa lalo kasi maraming sasakyan sa lansangan na hindi naman natin pinagkakaitan kayo ng karapatan ninyo makabili ng sasakyan, subalit ang bibili ng sasakyan ay pribilehiyo ang pagmamaneho. Ngayon, karapatan magkaroon ng sasakyan, pero kinakailangan may kondisyon kasi ginagawa yung parking lot, yung mga sinasabing mga side street, inner street, kaya naman sumisikip ang lansangan. Kaya ayan, hindi ho ba? So, isa sa mga dapat, ako ho'y pakikipagtulungan itong mga maaangas na mga kongresista. Bebot Alvarez, nakikinig ka ba? Pareñas. Ikaw, Umali, et al. Kung sino-sino pa kayo. Alam niyo pakulong lang kayo.
Puro kayo angas, puro kayo angas. Angasan ninyo yung inyong pag-iisip kung anong mga batas na makakatulong sa sinasabing infrastructure at saka pagluwag ng trapiko sa Metro Manila. Hindi yung pwedeng namumulitika lang kayo eh. Puro kayo hangin, puro kayo yabang. O ngayon, tinitira ko ba kayo? Hindi. Baka kasi sabihin ng mga dilaw, ang kaya mo naman tirahin, puro mga dilaw eh. Hindi mo kayang tirahin yung mga Duterte charge. O, ano ba ginagawa ko ngayon? You guys listening to me? Ngayon, para sa akin, baka balansehin ho natin. Baka akala ninyo, parang, nabahagang buntot ni Ben Tulfo. Ang tinitira niya tuwing dilaw. O ito, nananawagan ako sa Kongreso. Kayo sa Kongreso, come up with something na medyo makakatulong sa pagluwag ng trapiko. Maglalagay kayo ng sinasabing, ito, siguro, pagbili ng sasakyan, may kondisyon. Karapatan mo magkaroon ng sasakyan, pero pribilehiyo ang sinasabing pagmamaneho. Para mamaneho mo yung sasakyan mo niyan, hindi mo ginakailangan gawing parang private parking mo. Ang mga lansangan, bibili ka ng sasakyan, wala ka rin palang paparkingan. Pag nasagi mo, iinit, high blood yung putok sa buho. Pagkatapos masaki, kuminsan, nauuwi sa physical na konfrontasyon, na kuminsan nauuwi sa may patay. Kasi nasandalan lang, nagasgasan lang. Sus Mariosep, ganun hong Pinoy. So tingnan lang muna natin itong mga bagay na ito na dapat malaman ninyo kung kayo ho'y nasa ibayong dagat. You would understand, especially mga OFW natin sa Japan. Kayo mga talagang mapapalad ho kayo mga OFW. Mapalad ho kayo mga nandyan naninirahan sa ibang bansa. Alam nyo, pag mga Filipino ho sa ibang bansa, sa US man yan, sa ibang bansa, sunod ho sila eh. Sunod ho sila. Pero pagdating sa Pilipinas, dito ho talaga number 1 violators ho tayo. Kung sino ba naman, isipin nyo muna, sino bang number 1 violators? Kung sino yung gumawa ng batas, sila rin yung nangungunang ilabag yung batas na kanilang ginawa. Yung batas mismo ng ginawa nila, binubutas-butasan. Nakikita nyo ho ba? Nakikinig ba kayo sa Kongreso? Ngayon, para sa akin ho kasi, balikan ho natin dito. Sabi ho ng mga, ito'y Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, makakatulong kayo makakatulong kayo sa pamahalaan kung manawagan kayo sa Kongreso at kayo'y siguro sa Kongreso, medyo gagamitin lang kayo mga kokoter yan, maglabas sila ng panukalang batas at ilabas na yan na batas ang sino man bibili ng sasakyan kinakailangan may paradahan. Pag wala kang paradahan, matitenga ka o di kaya magbayad ka ng penalty na medyo malaki. Iba roon sa may mga parking. Get it? Ganun lang ho kasimple. Ay, pasan nyo yun sa Kongreso. Ang problema, pag nilapitan yung congressman dyan sa kanilang mga lugar, kokontra na. Pagkatapos, eto pa, yung mga lokal na pamahalaan di nakikipagtulungan sa MMDA. Kanya-kanya silang ewan. So, magulo, hindi ho ba? So, ito hong bagay na to sa first year ho ni President Digong, dapat ito ho'y makita ng husto. Kasi kung hindi, mabubukulan yung presidente ho natin. At dahil doon sa parting yan, marami pa pag-uusapan mga boss. Romana Chada ho tayo. Biyernes ho ngayon sa Ben Tulfo. Magbabalik ho tayo. Standby lang ho kayo dyan, ha? Ay, wag kong kaligtaan. Panoorin ho ang Kilos Pronto mamaya, ha? Alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, gabi. Ha? 5 to 6. Prime time sa kabilang istasyon ho yan, sa istasyon ng gobyerno, sa PTV4 ho yan. Kasama ho natin dyan si Tul Erwin, regular host ho yan ng Kilos Pronto at si Alex Santos. By the way, si Alex Santos mamaya, absent ho siya dahil nasa Malacanang eh. Meron daw atang event doon kay Alex Santos. Mga kasama ho natin dati, mga former puro mga galing ho roon sa dati, alak, babae, sugal, cabaret, bar, nightclub. Kunin nyo na lang yung mga alak, babae, sugal, cabaret, bar, nightclub. Anong ibig sabihin? Okay ba? Kaya mo bang alak as A, babae as B, S sugal, C as in cabaret, B as in bar, N as in nightclub. Kaya easy! Wag yan. Hindi, yun lamang ho mga nagsasabi niya, mga taga-ruang istasyon din. Sila rin naman eh. Hindi naman ako may gawa yan ha. Kaya pag sinabi ho na alak, babae, sugal, bar, nightclub, cabaret, bar, nightclub, sila ho may sabi noon. I didn't even know about that until such time. Sila. Ako lang naman ho, ginagamit ko lang naman ho. Kapilyuhan lang ho to. Come on. Don't take me seriously. Inaayos lang ho natin. Don't take me seriously.
has entertainment value sa mga ginagawa ho natin. Eh, alam niyo ho kasi pag ikay masyadong seryoso sa buhay mo, hindi ka tatagal sa mundong ito. Naniniwala ho ako dyan. Kaya in life, you only live once. Live to the best of it, but don't forget God Almighty. Kasi kung wala kang Diyos, baka ikaw ng Diyos sa buhay mo. Alright, anyway, eto ho mga sinasabi ho ngayon, kasalukuyan si Cecilia Monsayak, kasalanan ng LGU, dapat kanya-kanyang disiplina sa lugar, ayusin nila. Tama ka, Cecilia. Si Marilyn Rico, inom ka maligamgam na tubig, sir. Lagyan mong luya and honey. Maraming salamat sa iyo, Marilyn. Okay, gagawin ko yan. Morning, nice outfit. Ready to listen na. Easy. Kung kayo'y nagtataka ng outfit ko, ako ho kasi, I dress up this way because mamaya pagkatapos ko ho, sa opisina ko na ako, being the Chief Executive Officer and the President of BMUI, it employs about 75 people ho, journalists, ito ho sila talaga mga segment producers, executive producers, production managers, editors, cameramen, and kasama ho yun mga admin ho namin, legal namin, human resources namin. That's exactly where, kung baga, ganito ho ako eh. I have to be consistent because being there, hindi ho na parang baka isipin niyo magpo-programa lang, naka-American, naka-blazer na. Standard outfit ko ho to. Uniforme kung tawagin. May time, pag tinutopak ho ako, street clothes lang ho ako. Nakikita niyo naman ho eh. But, kasi ho ako trained ako sa US. I've always been used to dressing up pang opisina. Kaya kung minsan pag nakikita niyo ako, office outfit ho ako eh. So wag niyo na ho pansinin yung aking kasuotan. Mahalaga ang pansinin yung aking mga sinasabi. Yung mga laman ng aking mga sinasabi. Very good. That's exactly what I want you to do. Si Enes Hiron. Tama kayo dyan, sir. May karanasan ako dyan sa anak ko kung nung elementary. Ibig niyo sabihin dito, yung mga nagkukolekta. Florenda Bautista. Kaya I love Bitag Live. I love you too, Florenda. Kasi tagapagtanggol ng masa na naapi. O talagang, bibigyan na lang kita ng plake, Florenda Bautista. And the gang. Na talagang. But si Erwin, I know you're missing Tul Erwin. Balita ko ata, parang nagpaalam na ata si Tul Erwin. For whatever reasons, narinig ko ata kanisa na live stream that he's already nagpaalam na siya, nagbigay na siya ng kanyang pasalamat sa mga kasama niya rito at nakakatrabaho niya. Ako ho naman kasi, I love my brother Erwin. He is my youngest brother and I've always been, nung kami nasa Estados Unidos kasi, I've always remember na siya ho'y papasok na the time, tinawag na ho sila sa Germany going to the Gulf War, the first Gulf War. Akala ko he'll never make it, but he did. Being the infantry sa US Army that time. So, naging close ho kami ni Tul Erwin. Ganon din ho kami ni Tul Rafi, pero medyo mas close ho kami ni Tul Erwin. I've always been my brother's keeper. And I've always been there to support him anywhere. There are certain things na respetuhin ko kung doon ho sa kanyang pananaw. Nare-respeto ko rin ho yung kanyang ways of conducting his profession. I'm not here to teach him nor anybody. We respect each other. Kami ho mga Tulfo brothers. Okay? So, saan man pupunta yung kapatid ko, I will support him. And I've always been supportive of him. And he will always be kasama ho ng kung saan ho. Sa BMUI, he can always join us. And alam niyo naman kasi he wants to be by himself. And alam ko ho, maraming offer kay Tul Erwin to do a primetime newscast sa ibang stasyon. And apparently studying that. Others are offering a digital channel to be handled by us. May mga ibang stasyon ho nang bibigay. Kaya kung hinahanap si Tul Erwin, I believe na nagpaalam na ho siya. So you're not gonna be seeing him anymore sa Radyo 5 because that's exactly, unless otherwise, pinatawag siya ulit. But then again, when a decision is made, that's it. So, expect na ako na lang ho makikita nyo rito. But, I don't know. Si Tul Rafi, anyway, but tuloy lang ho tayo rito. Si Blessy Weng, mga pagbagal-bagal sa serbisyo, magbago na kayo. Tama naman, pagdating sa serbisyo talaga. Kahit na nga mismong presidente natin nagsabi, wag niyo pahirapan yung taong bayan. Pag may fina-follow up, dapat 36, kumbaga 3 days lang to 4 days lang yan.
Si Dol Sandoval Doyo, ganyan dapat dito sa Hong Kong. Pag nasa apartment lang, nakatira, narenta din sila ng parking, 6,000 Hong Kong dollars. Naku, sus Mariosep, per car monthly, dapat ganyan din sa Pinas. I've always said that. Kung talagang gusto ng kongreso natin, gawin ho nila yan. And then may certification sa lokal na pamahalaan na meron kang parking space. Pag wala kang parking space, tsaga ka ngayon doon sa sinasabing mahihirapan kang bumili ng mga brand new cars. Kaya lang, ganun din siguro sa mga, I don't know, para sa akin lang ho, isa ho yan sa mga solution. Let's play with that particular idea tulad ng ginagawa sa Hong Kong. Si Virinya, dapat po Sir Ben sa mga driver na walang disiplina, tanggalan ng lisensya at hindi na dapat makapagmaneho pa. Lupit naman ito. Alright, si Sharon Fairness, good morning from Brisbane, Australia. Okay, si Mimi Elvera, that's right, like in Cebu City, making the expansion their own parking. Okay. Si Johnny Tablet Mainam, pag nilakad mula Santa Cruz, pag Divisoria kasi yung mga sasakyan, nakabalabag sa kalye. Kung umasta, akala mo, binili na ang daan. Naku, eto, galit na sila. Pati sa eskinita, puno ng nakapark. Si Martes Kalimag. Kaya nga, Sir Ben, baka doon nagbabayad sa parking fee, mga, you know. Okay. Anyway, okay. By the way, kami ho nagsasabi sa inyo, just to FYI, yun hong palabas Crime Desk. Is matutuloy na ho yan as a segment ho. Isa ho sa mga ginagawa ho kasi ng BMUI. We are a content provider ho for PTV on a primetime block. On a primetime block, ibig sabihin Saturday from 7 to 9. Hindi ho natin pinaplug. I'm just trying to let you know. Doon ho, following us na pagdating ho ng 7 to 7:30 on the 4th Sunday of next month, makikita nyo na ho yung Crime Desk. These are true stories ho na mga crime, unsolved and solved, kung paano ginawa ho ng mga alagad ho ng batas. Docu-reality ho to ang estilo ho namin dito. Okay? So, and then after that, Pinoy US Cops and then Bitag. No Saturday and Sunday, nakikita nyo ho, pinupuno ho namin ng mga block ho yan. So, on a regular day, 5 to 6 kilos pronto ho. And I would like to have other network also na kung maaari nga ho, okay, publicly I'm saying, if there's any availability sa Channel 5 na pwede ho kami maglagay in some other, pwedeng maglagay or we would love to. Kaya lang at this point in time, ay sabi ho namin, pinupuno ho muna namin yung aming first station ho. And or we can also provide content sa UNTV, which is exactly what we did the last time. So, in the meantime, eto ho, topic muna ho tayo rito mga boss. 10:49. Kumusta ho kayo sa mga probinsya? Kayo dyan, okay, sa Osaka, Japan, kumusta ho kayo dyan? Nakikita ho natin, wow, galing. Sabi ng ganun, waiting, okay, ang liliit kasi ng mga dito. Internet, Erwin, si Erwin, every 8 to 10, doon ho siya, nagla-live streaming ho siya. Let's go on with this topic. Alam niyo mga boss, maganda siguro ako'y magsasalita muna sa Gabriela Party List. Si Arlene Broses. Alam niyo, kayo sa Gabriela, noon pa ng 2006, nilapitan namin kayo for purposes doon sa ginang rape na babae na anang gang rape mga kaanak ng barangay chairman at sila ho'y sa isang barangay ginang rape po nila at pulpul yung pulis na that time na kinumpronta ho namin. Nilapitan ho namin etong Gabriela Party List para naman mabigyan ng hustisya yung ni-rape na, ginang rape na minor de edad na bata, 16 years old, sa halip na tulungan, lip service. So, nakikinig ba kay Gabriela? You're so good in your lip service. Okay. And ayaw niyong tumulong sa mga maliliit na kababayan natin na kapag nahalay na biktima ng sinasabing krimen, you don't talk much about it because you want to be in politics na always na-expose kayo. Kung minsan, kayo yung, you talk in a way na kung minsan hindi nyo muna verify yung facts ninyo kasi parang lumalabas, baka naman fake news na kanyan. Mag-iingat. Ito sabi ng Gabriela Party List si Representative Arlene Broses. Sabi niya, I have personally heard the stories
of women who sought refuge in evacuation centers in Lanao del Norte and Lanao del Sur after government troops threatened to rape them as encouraged by no less than President Duterte in his public remarks. Wow, man, here we go again. These alarming accounts, which proved that the martial law and the president's rape remark have actually emboldened the military to dangle rape threats before women in Marawi. We fear that there are actual victims of rape and we encourage them to speak out and seek justice. Oy, Gabriela, makinig kayo. Listen carefully and you listen good. Are you doing a fishing expedition? Are you trying to come up with a statement made from your mind na hindi pa verified yung report ninyo? Are you speculating? Are you just simply thinking that there might just be somebody to come to you and so therefore you're doing a fishing expedition? Mga Sus Mariosep, kung itong ginagawa ninyo, putok sa buho kayo. Makinig muna kayo. That's not the way to come up with your statement. Kasi dinidikit nyo yung rape joke ni President Duterte na ngayon may ganitong nangyayari sila now. Do you understand that the people in Marawi and people in Luzon, Visayas at Mindanao, they have sympathy and respect for our military? Anong ginagawa ninyo? Pinasasama nyo mga militar? Pagkatapos sasabihin niyo tapos may narinig ako ng mga isto. Narinig mo palang pala eh. So narinig mo, saan mo na ang galing narinig? Did you verify that or you're now coming up with a fake news? Narinig mo. May biktima ka na ba? Wala pa. So wag ka muna magsalita. Arlene Brosas, are you listening? Tapos sasabihin mo, personal narinig mo. Baka yung narinig mo nagsalita, mga Gabriela rin ay sinasabi sa'yo, haka-haka, kuro-kuro, kurabansoy. Naging hapon na pala kayo dyan. Makinig nga kayo. Tapos sasabihin nyo to, baka sinasabi nyo, yung mga mauti yan. Nire-rape nila yung kanila mga hostages. Tinatakot nila. Pinaasawa nila sa mga mauti rin, kundi ba kayo mga putok sa buhong kengkoy kayo sa Gabriela? Minumura ka ba kayo? Hindi. That's what you're doing. Why am I telling you this? Kasi unang-una, wala pa kayong konkretong ebidensya, haka-haka, gawa pa lang suspecha, eto'y imahinasyon pa lang ninyo, nagsasalita na kayo. Yan ang ugaling dilawan. Ito self-initiative, ito ho yung mga self-initiative statement. You initiate a statement so that eventually you'll yield response. See, you're doing a stimulus response. But your stimulus is based on, wild imagination. No facts. And you want people to respond to you? Gumawa ka muna ng sinasabing pag-iimbestiga. Get yourself some victims who can, tell you stories about it and then verify that and make a statement. See, kayo gumagawa kayo ng mga gumagawa kayo ng mga haka-haka, kuro-kuro. Ngayon, di ba? Kaya pagtatawanan kayo eh. See, ganyan talaga eh. See, ganyan talaga ang trabaho talaga ng mga Gabriela or di kaya dilawan. And even itong si Lagman. And I don't know whether this is exactly a culture doon sa mga dilawan. Kultura siguro to eh. And then you will say, ang mga trolls, you know what? Let me tell you this. Kung walang dilaw, walang trolls. Ang mga trolls, kumbaga, ang dahilan kung bakit naglitawan sila, kaya nga doon sa mga dilaw na mga trolls noon. Yung mga trolls ng panahon ng dilaw, yung panahon ng dating administrasyon, ang mga trolls noon, mga dilaw. Sino yung mga umaalma? Mga trolls na ngayon. Bumaliktad ho, hindi ho ba? Pero ang problema lang ho natin siguro ganito, mas maganda ho siguro mga boss sa susunod. Siguraduhin nyo muna na ipinangahawakan ninyo na mga facts. Huwag yung kwentong-kwentong kutsero. Mayos, Destiny Miles, alis na rin ako dito. Aalis ka na kung aalis ang mga Tulfo Brothers. Easy. Sino to? Sino to si Destiny Miles? Si Nish Ishikawa, kahit saan pumunta si Sir Erwin, supportahan namin siya. Marami kaming followers niya, basta Tulfo Brothers, love namin.
Alright, binabasa ko lang ho to, Marilu Valdez, kasi yan mga Gabriela ay gusto ring sumikat. Sikat na nga sila Kinakailangan lang nilang manatili ang kanilang bilang sa Kongreso kasi kung hindi, pag hindi natin sila pinansin, wala na sila dyan. Mawawalan ka lang pagiging party list. Kaya, alam nyo, militante ho kasi ang Gabriela, and I can understand exactly where they're coming from. I have due respect, lalo-lalo na yung dating si Lisa Massa dyan. Wala namang problema. Kaya lang, let's be just, straightforward. Pag hindi pa hilaw pang inyong impormasyon, kumbaga, you need to verify the facts. Do not just talk. Problema ho kasi, ay nako, sige na, ayoko na mag-ano. Hi, from Tennessee, mabuhay ho, new listener, si Lisbeminda Drew. Thank you. Nako, Sir Ben, walang kwenta yung Gabriela. Grabe baliktad ng hustisya dyan. Hello from CCF Japan, Kibi Sato. Okay, hello CCF Japan. Well, I'm happy to hear from you. Of course, there's CCF Beyond. You know what I'm talking about. Anyway, biyernes ho ngayon, bukas ho, Sabado. Kumusta ho ba kayo? O yung mga suki natin? There are times pag wala ho akong magawa, and I feel that I'd like to be talking to my followers. Ang ginagawa ko, nagla-live stream ako sa loob ng aking bahay. And tinitingnan ko lang ho yung respond to see if there are really our followers pagdating ho ng Sunday. It's a relaxed day. Na kung minsan, we've been doing that. And by the way, kami ho nagpapasalamat nga pala doon sa mga yung mga engagement ho ninyo for every post na ginagawa ho ng Bitag Live sa aming page. By the way, hindi lang ho Bitag Live, Bitag Media is the official Facebook page ho ng Bitag Media Unlimited Incorporated. Ang official website ho namin is bitagmedia.com. Ang aming official YouTube channel is Bitag Official. Ito hong Bitag Live is the program si Ben Tulfo lately been using and engaging itong page na to para doon sa mga sumusubaybay ho sa amin na nakakaabot sa amin ho, yung mga bagay na gusto niyo paabot ho sa amin. Kami nagpapasalamat sa inyong tiwala ho, sa inyong pagtatangkilik at pagsunod ho sa amin mga brothers. And iisa lang yung aming hilig, magkaiba lang yung mga timplada ho namin when it comes to, sabihin na insights and analysis. Iba ho si Ben, si Tul Erwin ho, the same thing, and si Rafi is public service. We're all in the public service, kaya lang ho si Ben is more of an executive handling a company with all the other equities na pinapalabas ho namin as a content provider. Let you know, kaya ho kami ho nagpapasalamat ho sa inyo. Yung mga suki ho natin overseas, kami ho taus-puso pagpapasalamat ho namin sa inyo. Kung hindi ho dahil sa inyo at hindi nyo kami tinangkilik at hindi ho nyo kami pinagkatiwalaan, magkakaroon ba ng Tulfo Brothers? Wala ho, hindi ba? Ngayon, pag sinabi ho na itong Tulfo Brothers, yan ho si Tul Erwin, Tul Rafi, si Tul Ben. Kami ho yung mga generation ho ng Tulfo Brothers. Yung isa, ibang henerasyon na ho yun, si Tatay Mon. Iba na ho yun. Doon na ho sa iba na yun. Wala na ho sa henerasyon ho natin. Pero doon pa rin. May mga tagapagsunod ng mga tatang doon. Sa kabila, okay? By the way, si Kuya Mon, hindi Tul. Si Tatang Mon nasa alas 10 kasing oras ko rin yun doon sa radyo ng ng gobyerno. Okay? Wala na hong oras. Maraming salamat. Adios.